Saan na tayo sasakay nito? Malayo pa bang bahay ni Lola Tasing? Nasa may dulo nitong bayan ang lupang nabili niya. Bakit naman kasi doon pa? Maganda daw kasi ang lupa doon. Alam mo na, para sa mga herbal plants ni Lolo Tasing. Maiba ako. Baka mahirapan tayong sumakay dito. May nakaparadang sasakyan, oh. Utang na loob, Carlito. Tantanan mo na muna kasi si Maribeth. Alam mo naman isang yon, hindi titigil hanggat hindi sigurado na okay ang pasyente niya. Kanina pa kasi. Tignan mo, mukha na tayong timang dito. Naghahanap ng talbos ng ampalaya. Aanin ba kasi niya yun? Didikdikin nga eh. Para saan? May taol kasi yung sanggol. Taol? Yung green na patches sa may noo ng bata, taol ang tawag doon. Kapag binigyan ng dinikdik na talbos ng ampalaya, dahil lalabas ng sanggol yung taol kasama sa pupo. Ay, ewan. Tawag mo na yung kaibigan mo. Pwede nang gawin yun ng nanay noong bata. Sabihin mo dyan kay Maribeth. Anak lang ng naming dalawa ang pagpaguran niya. Di ka pa sinasagot ng kaibigan ko, ha? Sasagutin niya ako. Nagpapakipot lang yun, no? Lakas din naman ang bilib mo sa sarili mo eh, no? Nympha, ano pa bang iaayaw sa akin ng kaibigan mo? Guwapo, macho, mayaman. Carlito, hindi sa estado ng pamumuhay tumitingin ng kaibigan ko. Eh kung ganun ayos lang sa kanya na makatuluyan ng basurero? Alam mo na hindi ganun ibig kong sabihin. At lalong hindi ganun ang preference ng kaibigan ko. Oh, bata! Oh, may bata oh! Ay, ang bata! Diyos ko po! Maribeth! Enrique, bantay mo magamit natin, ha. Tutulong ako. Kuya Mario, saan ka pupunta? Isang mapagpalang araw sa inyo, Madam Venus, at sa bumubuo ng Aswang Diaries. Ako po si Enrique. Nagpasya akong sumulat sa inyo matapos kong marinig sa balita na nagdiwang ng kanyang ika-101 kaarawan si Enrile. Naisipan ko na ibahagi ang aking karanasan na may kinalaman sa mga aswang. Isang matandang binata at bantog na albularyo sa aming lugar si Kuya Mario. Hindi siya nagpapabayad ng kanyang serbisyo. Ang pagtitinda ng mga alahas na gawa sa tunay na ginto ang kanyang pinagkakakitaan. Minana niya sa aming lolo ang kanyang kaalaman sa espiritual. Dahil sa isang sulat mula sa matalik na kaibigan ng aming namayapang lolo, napadpad kami sa isang malayong probinsya. Kararating lang namin noon, naghahanap ng masasakyan nang magkaroon ng gulo sa maliit na palengke na katabi mismo ng terminal. Parang superhero si Kuya Mario na tumakbo sa pinanggagalingan ng sigawan at nakitulong. Shoo! Shoo! Alis! Alis! Alis sabi! Miss, nasaktan ka ba? Ha? Hindi naman. Pero itong bata, nadali ng mga putakti sa bato. Kailangan madala agad siya sa ospital. Ano ka ba naman? Ba't ka sumugod ha? Paano kung nasaktan ka? Okay lang naman ako. Nakakaawa kasi itong bata na iwan sa gitna. Nag-alala ako na baka mapag-aapakan ng mga taong nagkakagulo. Nasaan si Carlito? Biglang alis sakay ng kotse niya na makita nagkakagulong tao. Kailangan itong bata na madala sa ospital. Kuha ka ng tricycle. Magtanong ka na din kung may albularyo na nasa paligid. Aanhin mo naman ang albularyo sa ganitong pagkakataon. Manghihiram ako ng lunas o di kaya babayaran ko. Lunas? Alam mo ba kung anong sinasabi mo, miss? Oo, bato yun na gawa sa kidney ng kobra o kaya ng kambing. Isang uri ng bato na inilalagay sa mga sugat o kagat na makamandag. Hanggat may kamandag, hindi yun bibitaw. Ganun ba? Bakit? Alam ko na nakakatawa yun. Batong nakakaalis ng kamandag. Pero may ganun talaga. Minsan na ako nakabitan ng ganun ng lola ko nang madali ako ng putakte. Hindi kita pinagtatawanan. Teka ha? Enrique, buti at sumunod ka. Kanina pa ako dito, di mo lang ako napansin. Pakikuha mo nga sa kaliwang bulsa ng backpack na yan, yung pulang bulsikot. Eto ba kuya? Oo, yan. Akin na.
Eto, gamitin mo na. Kawawa naman yung bata, oh. To. Sa ikakawala ng kamandag mo. Oh, heto. Huwag mong gagalawin ha. Maaalis yung bato kapag wala ng kamandag ng putakte. Hayaan mo lang na nakakabit yan. Anong ibinulong mo sa lunas? Sabi kasi ng lola ko, magdasal ng sumasampalataya bago gamitin. Pagkatapos, bago itapal sa kagat, ibulong ang sa ikawawala. Albularya ka? Hindi. Isa akong doktor dyan sa provincial hospital. Bakit? Anong masama sa albularyo o albularya? Ikaw nga may dalang lunas, oh. Salamat nga pala. Wala naman po, doktora. Ang totoo niyan kasi... Maribeth! Heto na ang tricycle! Bumalik na tayo sa ospital! Tayo, naneng. Para matingnan ko na din ang mga sugat mo. Paano nga pala tong lunas mo? Okay lang. Meron pa naman akong ganyan. Siya nga pala, kahit na may lunas ng nakakabit, mas mainam na masuri pa din yung tusok ng putakte. Oo, gagawin ko. Pero yung lunas, alam ko na. Bayaran ko na lang. Magkano? Hindi na, okay na yun. Pero mahirap makakuha ng lunas. Napakabihira ng ganyan. Okay na yun. Masaya akong makatulong. Pero, Maribeth, tayo na! Nandito na ang nanay niyang bata, oh! Naiihi na pati ako sa sabog ng pantog ko! sige, aalis na kami. Wow! Package deal si Madam! Maamang mukha. Magandang hubog ng katawan. Kaya pang magbuhat ng bata. Parang sinasabi ng mga gabay mo na natagpuan mo ng mapapangasawa mo. Puro kakalukuhan. Hindi siya madam. Doktora siya. Ah, doktora? Kalukuhan daw. Pero hindi mo naman maalis ang mata mo sa magandang babae na yon. Ano daw ang pangalan? Doktora Maribeth. Doktora? Yung doktora na doktora ng ospital? Oo. Yung doktora na nag-aral ng medisina. Siya na talaga, kuya. Dapit hapon na noon, ang bilis umonti ng tao sa palengke. Ang mga barker ay kapansin-pansin na nagsuot ng krus na kwintas. Ang iba ay pasimpleng naglagay ng bawang sa bulsa. Pasakay na kami ng jeep nang nakaramdam ako ng kilabot. Lumingon ako at iginala ang aking paningin. Wala akong nakita. Pero may narinig akong bulungan tungkol sa aswang at pag-uwi ng maaga. Nang gabing iyon, isang katawan ang natagpuan. Kuya, para. Kuya, para. Ang sarap ng simoy ng angin dito. Pero ginabi na tayo. Saan bang bahay ni Lolo Tasing? Lalakarin lang natin ang kahabaan na ito. Nasa may dulo daw siya. Ano? Pagod na ako. Bumalik na lang kaya tayo sa atin. Walang nagpasama sa'yo dito. Ikaw ang nagpumilit. Kung gusto mo, umuwi ka na sa atin bukas. Ito naman. Di ka na mabiro. Ikaw ba yan, Mario? Lolo Tasing, kami po ito. May kasama po ako si Enrique. Nako, kaya pala may madadae kasama mo yung sagarati na bata na yan. Lolo Tasing, ang pogi ko na. Zagarati pa din. Ginabi kayo, Mario. Mahirap pong makasakay ng biyahe pa Ibayo. Oo, ganito talaga dito. Lalo at papuna. Pero sulit naman po ang biyahe namin. May nakilala yang si Kuya Mario na sa tingin ko, kapalaran niya na. O, taga dito? Mukhang dayo po. Doktora Maribeth ang pangalan. Oh,
Si Maribeth. Nakilala niyo na pala. Oo, dayo siya dito. Mabait yun. At naniniwala sa mga katulad natin. Anong ginagawa nun ngayon? Sa narinig ko po na usapan noong Carlito at Nimpa, naghahanap daw po si Doktora Maribeth ng talbos ng ampalaya para sa taol noong sanggol. Ang bata talaga na yon. Tinuto talaga ang paghahanap. Bukas ipakikilala ko siya ng ayos sa inyo. Yung Nimpa ay doktora din. Kaibigan matalik ni Maribeth. Yung Carlito, anak ng administrador ng ospital. Ang mga karaig pa din po ba ang namamahala sa ospital na yon? Oo, yung anak nila na si Ophelia ang namamahala ngayon. Ano yun? Mabuti pang tingnan natin. Mukhang sinasalubong ka na, Mario. Doktora! Anong ginagawa mo dito? Lolo Tasing, papunta po sana kami ni Nympha sa inyo nang makita po namin ang katawan ng isang babae dito sa may pilapilan. Ilang beses ko bang ibibilin sa'yo? Huwag kayong dadaan dito sa shortcut. At lalong huwag kayong dadayo sa lugar ko kapag lumubog na ang araw. Pasensya na po, Lolo Tasing. Kailangan ko po kasi ng panggamot sa balis. Panggamot sa balis? Sinong nabalis? Ang anak ko ni Aling Magda. Hindi ko po makabitan ng swero ang bata. Kasi kutob ko balis. Naituro ko na sa'yo ang gagawin. Nalimutan ko po. Dadakot ng malagkit, ngunguyain mo yun habang nagdadasal ka ng sumasampalataya. Huwag mong lulunukin ang laway mo, maging ang malagkit. Kapag nakatapos ka na ng magdasal, ihahaplos mo yun sa sikmura ng nabalis, ng pakrus. Ikaw? Oo. Ikaw yung lalaki sa palengke kanina. Yung may-ari ng lunas? Ng lunas? Opo. Ipinahiram niya po ang lunas niya sa akin kanina. Teka, eto Buti palit na dala ko. Maraming salamat Hindi nilagnat yung bata na nadali ng putakte. Ipinahiram ang lunas ng ganun-ganun na lang. Mukhang tama ka. Sabi sa inyo eh. Naririnig ko kayo. Ano? Wala. Nasuri mo na bang katawan? May dalawang maliit na butas sa leeg yung babae. Sa idi ng dugo. Matapos ang gabing iyon, nagkakasunod-sunod na ang nababalitaang kaso nang di maipaliwanag ng karamdaman. Mga nilalagnat ng walang dahilan. May ilang kaso na din ng di pangkaraniwang kamatayan. May ilan na tila nilapa ng mabangis na hayop. Sa gitna ng kaguluhan, wala ding maibigay na malinaw na sagot ang kapulisan. Ngunit kutob ni Lolo Tasing, sadyang pinagtatakpan. Ipinasya namin na dumalaw sa ospital, baka sakaling makakuha ng kasagutan. Kung may patakda ka nang napansin, bakit pa tayo nagpunta dito? Hihingi ako ng kopya ng mga datos mula nang nagumpisa mga insidente. Ibibigay kaya sa'yo? Mahigpit ang ospital sa impormasyon. May iniabot na sulat sa akin si Lolo Tasing. Galing kay Mayor. Hanapin lang daw natin ang tao na kakonekta ni Mayor. Tutulong daw yun. Kailan pa po nilalagnat? Mag-iisang linggo na? At tuwing hapon lang? Tingnan ko po muna ang mga hinliliit niya, hindi po pantay. Sa tingin ko, baka po nanuno ang bata. Naipaluop na po ba? Si Doktora Ganda. Maribeth! Naku, tumali ka na naman ng loob na yan. Hindi ka na nadala. Yan ang naging dahilan ba't ka pinatapon dito sa probinsya Opo, sige po. Papupuntahin ko sa inyo si Lolo Tasing. Oo, alam ko. At oo, salamat dahil sumama ka sa akin. Pero may napahamak na ba sa paniniwala sa luop? Alam mo na hindi naniniwala sa ganyan ang mga tao ng science, Ineng.
top-notcher ka sa licensure tapos ganyan ka? Ano ka ba naman? Thank you, Nympha. I love you. Love you too, friend. Ingat ka ha. Hinay-hinay dyan sa paniniwala mo, mamaya sa Timbuktu ka na ipatapon. Alam mo naman di kita matitiis. Sasama pa din ako sa'yo. Excuse me po, Dr. Maribeth. Ikaw yung kasama ni Lolo Tasing kagabi. Anong maitutulong namin sa'yo? Hinahanap namin si Oscar, yung taga-records. Pinag-leave ni Ma'am Ophelia. Kailangan pa naman namin ng tulong nun. Para saan? Baka makatulong ako. Nangako si Doktora Maribeth na titingnan niya ang records para sa amin. Sinabi pa niya na dadalhin niya sa lalong madaling panahon ang mga impormasyon na nakalap niya. Medyo may alinlangan kami kasi syempre tauhan siya ng ospital. Pero iba ang determinasyon na nakita namin sa mga mata niya. Kaya naman binilinan siya ni Kuya Mario na huwag dadayo sa amin ng gabi. Pwede namang maghintay hanggang kinabukasan. Mahigpit mo bang binilinan si Maribeth na wag nang pumunta dito paggabi? Opo. Nag-aalala ko sa batang yon. Sobrang malakas ang loob, sobra din ang kagustuhan na makatulong sa tao. Maganda naman po yun, di ba? Ano ba ang maganda sa adikain? Kung yun naman ang nagiging dahilan ng mapusok na mga pagkilos. Parang hindi po naniniwala sa aswang eh. Naalala niyo yung katawan na nakita? Engkanto ang binanggit niya. Kalaunan, sinabi niya na baka tao daw, na pinalalabas lang na halimaw ang may gawa para makalusot sa krimen. Oh, halimaw ang ginamit niya at hindi aswang. Yun lang naman ang problema kay Maribeth. Hirap siyang maniwala sa aswang. Abay, parang si Maribeth yun ah. Hoy, Mario! Magdala ka ng pananggalang. Enrique, sundan mo si Mario. Magdala ka din ng pangontra. Lola Tasing! Doktora, huwag kang maingay. Hindi ako kalaban. Aalisin ko ang pagkakatakip ko sa bibig mo, ha? Huwag kang sisigaw. Ikaw pala yan. Nandito din ako, Doktora Ganda. Ako po si Enrique. Nice to meet you. Umalis na. Palagay ko, nagpausok si Lolo Tasing ng pangtaboy sa aswang. Mabuti na lang nandyan kayo. Bakit bang tigas ng bungo mo, Doktora? Sinabi na sa'yo na huwag kang dadayo sa parte na ito kapag lumubog na ang araw. Pangarap mo ba talaga na maging lamang tiyan ng mga nilalang ng dilim? Sinasabi mo ba na aswang ang halimaw na yon? Oo, aswang yon. Kita mo naman, hindi ba? Maraming paraan na baguhin ang anyo para hindi makilala. Lalo na't gagawa ng krimen. Nakapanood ka naman siguro ng pelikula. Sinasabi mo ba na prosthetics lang yon? Kita mo naman na pula. O diba? Sabi sa'yo eh. Napansin mo din na pula yung balat. Face paint yun na inilagay sa buong katawan. Hindi. Mali ka, Doktora. Napansin mo din ba? Huy! Ano? At ano ba't ayaw mo sumagot? Kuya Mario, yun ba ang ikran? Yung pumatay sa mga magulang ko? Ikran ba yun? Binaha ako ng nakamamanhid na takot. Saglit kong nakita ang nagbabagang mata noon at ang namumulang balat. Naalala ko ang estado ng mga katawan ng magulang ko. 7 taong gulang ako nang mawala sila. Nilapa ng aswang. Ayon sa mga narinig ko na usapan, ikran ang pumatay sa kanila. Sa piling na ni Kuya Mario at Lolo Pabs ako lumaki. Nakabalik na kami kay Lola Tasing nang mahimasmasan ako.
Enrique, huminga ka ng malalim, pero mabagal lang. Huwag sunod-sunod, okay? Anong nangyari dyan? Lolo Tasing, isang ikran po ang nakita namin na humahabol kay Dr. Marivet. Nakita din ni Enrique, kaya ganyan yan. Ikran? Abay, hindi. Hindi maaari. Matagal nang walang ikran na nakikita dito. Isa yan sa kinatatakutan ng mga manggagamot at ng albularyo. Hindi po ako maaaring magkamali. Sa nagbabagang mata at sa pulang-pulang balat ng aswang, ikran po yun. Minsan ang nabanggit sa akin ni Pablo, yung lolo nyo, na isang ikran ang kumitil sa buhay ni Antonio at ni Lira. Yun nga daw po ang naging dahilan ng pagkabulag ni Lolo Pabs. Oh, tama yon. Sino po sina Antonio at Lira? Mga magulang ko. Mga manggagamot din. Isang ikran daw ang nanalasa sa isang baryo. Pumunta sila doon para tumulong. Pero nasabay sila. Halos hindi ko nakilala mga magulang ko. Nang patakas akong sumilip sa morgue. Luray-luray ang katawan nila. Napatay bang sinasabing aswang na yon? Oo, pero hindi naging madali ang naging laban. Lalong hindi simple ang kabayaran. Tinugis ni Pablo ang ikran. Halos ikamatay niya yon at nabulagan siya ng kaliwang mata bago niya yung tuluyang napuksa. Totoo ba talaga ang aswang? Ikaw ba ay hunghang o ano? Hindi ka pa rin ba naniniwala matapos kang habulin ng aswang? Kani-kanina lang? At bakit ka nga ba sumugod dito sa kalagitnaan ng gabi? Sinabihan ka na ng ilang ulit? Tiningnan ko po ang mga records ng mga insidente na isinugod sa amin sa ospital ng mga nakaraang buwan. May napansin po ako na pattern. Pattern? Patakda po. Bawat palit ng mukha ng buwan sa kalangitan, isang katawan po ang natatagpuan. O di kaya may isinusugod sa ospital na may hindi pangkaraniwang kaso. Napansin ko din na may pattern po sa mga lugar kung saan yun nangyayari. Kuya Mario, kapareho ng kutob mo. Sino kaya yan? Gabing-gabi naman. Mario, tingnan mo. Dalhin mo na rin itong sanga na makabuhay para sigurado ka. Siya nga pala, Maribel. Yung isang yon ay si Mario. Ah, Mario po palang pangalan niya. Apo niyo po? Hindi, pero sa turing, oo. Para mga sariling apo ko na ang mga yan. Magpinsan sila ni Enrique. Kuya, tatay ng trato ko kay Kuya Mario. Noong naulila ako, sa kanila na ni Lolo Pabs ako tumira. Ganun pala. Lolo Tasing, ipinatatawag daw po tayo ni Mayor. Ipinasasabi din na daanan si Dr. Maribet sa ospital. Pagdating namin sa bahay ni Mayor, nandoon yung Carlito. May isang babae din na mukhang mata pobre. Kalaunan, nalaman ko na yun pala yung Ophelia, ang administrador ng ospital. Kitang-kita sa pakikipag-usap niya sa amin na hindi siya bilib sa mga albularyo. Pero hindi siya pinakinggan ng mayor. Lahat ng tulong ay mahalaga, sabi pa noong alkalde. Nang matapos ang pagpupulong, nakita namin na magkausap si Kuya Mario at Doktora Maribet. Nahihirapan ka ba din ba na maniwala na may aswang? Yung totoo? Oo. Hindi pwedeng dayain ang multo at engkanto. Pero ang aswang, maraming paraan para magmukhang hindi tao ang isang individual. Make-up na nga lang pwede na. Ang multo din naman. Maaring parte sila ng nanlalabong isipan, ng mga kulang sa tulog, o ng mga nagdidileryo. Kahit umaga, nakakapagpakita ang multo. Hindi lang sa gabi. Ngunit ang mga aswang sa gabi lang. May mga aswang din sa umaga. Hindi nababawasan ng lakas kahit patingkad ang sinag ng araw.
Katulad ng mga daghamon, mga sinaunang aswang na ubod ng bilasik. Kaya din nilang umalipin ang kapwa-aswang. Okay? Hindi na ako makikipagtalo. Sisikapin ko na manatiling bukas ang isipan ko hanggang sa matapos ang kaso na ito. Ang bilis mong kausap. Hindi malalaman ng totoo kung puro na lang pakikipagtalo. Pero hindi ko inaasahan na albularyo ka din pala. Hindi basta albularyo. Bantog ka pa sa lugar nyo. Magaling ka siguro talaga. Hindi naman ako ganun kakilala. Tsaka, maliit lang naman ang lugar namin. Isa pa, wala akong galing. Lahat ng yun ay hiram sa Diyos na lumikha. Hindi. Naikwento sa akin ni Enrique na madalas ka daw tanungin ng mga kandidato sa inyo kung lalabas ba sila at hindi ka daw kailanman nagkamali sa pulso mo. Ang daldal talaga ng isang yun. Pero, hindi halata na albularyo ka. Kung tatanungin ako, papasa kang businessman sa ayos mo. Hindi ka din naman mali. Businessman ako kapag hindi ako nag-aalbularyo. Nagtitinda ako ng mga alahas na gawa sa tunay na ginto. Minsanan, may mga antigo. Suma-sideline din ako ng pagtitinda ng lupa. Real estate? Alam mo, pwede ka din na pumasang army. Maganda ang hubog ng katawan mo. Kaya ang hirap paniwalaan na albularyo ka. Kailangan para maliksay kung sakaling kailangang manakbo. Bakit? Ano bang akala mo sa albularyo? Yung tipikal. Mapayat, mahaba ang buhok, may tali sa ulo na bandana, mapulang ngipin, gawa ng nganga, parang si Mang Kepweng. Mang Kepweng talaga. Pero nakita mo na din naman si Lolo Tasing Oo, tama ka. Ngayong nabanggit mo, halos kaporma mo nga siya. Pero kasi, ang bata mo namang albularyo. 40 na ako, doktora. Matandang binata na yan. Siluin mo na nga, Doktora Ganda. Ang sabihin mo, peke ka. Ginagamit mo na panlansi ng babae ang pagiging manggagamot mo. Hindi tama na bastusin mo ang makakatrabaho natin. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ni Mayor. Katrabaho? Yang peke na yan? Siguro sa guard dog. Pwede pa ako makipagtrabaho. Pero dyan, Hindi ka naman pinipilit Isa pa, kaya lang kayo ipinatawag ng nanay mo ay dahil kayo ang namamahala sa ospital na pinagdadalhan ng mga biktima. Nari, doktora ka. Hindi pulis. Hindi rin investigador. Batsi ka na sa bagay na yan. Baka mamaya, magulisan ka pa. Sayang ang ganda mo kapag nagkalamat ka. Okay lang magkalamat kung makakatulong sa kapwa. Sabi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di bale kung magkalamat ka. Di kita matitiis Ipapa-plastic surgery ko na lang ang mga peklat mo. Sino bang mister ang makakatiis sa misis niya? Sinong misis mo? Ikaw. Sino pa ba? Sa simbahan din naman ang tuloy nating dalawa. Lahat naman tayo sa simbahan ng tuloy. Kapag namatay na, kailangan tayong basbasan para mailibing ng ayos. Barado. Doktora Ganda, 3 points. Bresko man, strike. Tama na yan. Baka mapaway tayo. Nagpatuloy ang pagdadala ng mga pasyente sa ospital na may kakaibang kaso. Isang hapon, binigla kami ni Doktora Ganda nang dumating siya sa bahay ni Lolo Tasing. Agad na pinulsohan iyon ni Kuya Mario. Isa iyong kaso ng kulam, yung uri na naninira ng isipan dahil pinapasukan ng ibang puwersa ang isipan ng biktima. Mahika Negra. Agad naming inihanda ang mga kagamitan. Hawakan mo lang yung pasyente, Enrique. Tutulong ako. Huwag kang humawak, doktora. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, pero wala kang kalasag. Gustuhin man kitang bigyan, hindi ko magagawa ngayon. Kailangan nating habulin ang isipan ng isang yan. Habulin? Sa tingin ko, itinali ang buhok ng biktima sa hipon na buhay. Pagkatapos ay pinakawalan sa dagat. May mga mangkukulam talaga na salbahe. Gumagamit ng mahika negra para manalanta.
Mababaliw ng tuluyan yan kapag hindi naagapan. Sisimulan ko ng panggagamot. Sa ngalan ng Amang makapangyarihan sa lahat, inuutusan kita na palayain mo ang santong kalagyo ng tao na ito. Inuutusan kita sa pangungusap ng mahal na Amang kataasan ng Infinito Diyos. Magbalik ka sa iyong katinuan. Tapos na. Magiging ayos na siya. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapahiram niyo ng lakas. May malay na siya, kuya. Kapag lubusan ng nagising, tanungin mong pangalan. Malalaman natin na tagumpay ang ating ginawa kapag tamang isinagot. Ano po ang buo ninyong binyagang pangalan? Okay na, kuya. Tama ang sagot niya. Normal na din ang galaw ng mata. Pantay na ba ang mga hinliliit ng parehong kamay? Oo, kuya. Nagpantay na. Painumin mo ng tubig. Yang baso na nasa mesa, may dasal yan. Ipaubos mo. Eto, oh. Pakiubos po. Magiging ayos na po kayo. Mario, ipinapatanong ng pamilya kung magkano daw. Sapat na daw ba ang 20,000? Kung kulang pa daw ay babalik sila. Hindi ako nagpapabayad. Mangyari na pakisabi sa kanila na magtirik na lang ng kandila sa altar. Bilang pasasalamat sa Diyos. Bahala na sila sa ilalagay nila sa basket. Pambili yun ng kandila. Paano? Una na kami. Maraming salamat daw ulit. Saglit. Bakit? Pasuyo na ibalik mo to sa kanila. Kung pwede sana, hingan mo na lang ng 20. Ha? Masyadong malaki ang 1,000. Bawal yun sa gamit. Baka mapalo ako ng gabay. Makailang beses din na nagdala ng mga pasyente sa amin si Doktora Ganda. Kulam, bati ng nuno, sanib, barang at iba pa. Lahat iyon ay hinarap ni Kuya Mario. Kapag may nasugatan ng malubha o di kaya ay kailangan ng atensyong medikal, kami naman ang nadayo sa ospital. Hanggang sa isang gabi, Pwede naman kasi na hindi ka na sumama, Doktora. Paano kung may nangangailangan ng madali ang panggagamot? Ang lapit ng provincial hospital nyo. At may mga tanod kaming kasama. May susugod agad kung sakali. Okay na din ito. Para mamulat ako sa katotohanan, di ba? To see is to believe, sabi nga nila. May ibang paraan para malaman ang katotohanan. Hindi naman kailangan na ilagay mo sa panganib ang sarili mo. Mag-iingat ako. At saka nandito naman kayo ni na Lolo Tasing at Enrique. Yes, ma'am. Basta nandito si Lolo Tasing, the problem solver. Kaya niyang lutasin ang anumang problema. Pinagkakatuwaan mo na naman ang pangalan ko. Loko ka. Matanong ko lang, kamusta ang administradora ninyo? Si Ma'am Ophelia? Ayun. 2 linggo din na naratay sa higaan. Balita namin ay natrangkaso daw. Ang lupit ng trangkaso na yon. Trangkasong Mario ba naman ang umataw sa kanya eh? Trangkasong Mario? Wala yon. Nagbibiro lang si Enrique. Dito na sila. Eto na sila. Magbigay ka na ng good sa mga kasama natin ng Enrique. Bakit? Anong meron? Sinong mga yon? May nakapagsabi sa amin na may mga grupo ng aswang ang nangangain ng mga bangkay dito sa sementeryo. Mga kaggagang mga yon, Doktora Ganda. Maganda na kayo. Nagsisimula na silang kumain. Doktora, eto ang dublehang krus na gawa sa tanso. Kabalang tawag dyan. Hawakan mo ito sa iyong kanang kamay. Habang wala kang kasama, magdasal ka ng ama namin. Hanggat hindi ka namin binabalikan, huwag kang susunod, ha? Paano kung kailangan... Mangako ka na hindi ka susunod.